Isang mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Maagang nagising si Isabel. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at apron habang naghahanda ng almusal. Wow, mukhang sunog na naman ang longganisa. Natatawa niyang sabi sa sarili. Bigla namang bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. Kasunod ditong isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at mataas na takong. Si Bianca. Hindi na ito bago kay Isabel. Isang linggo na niyang napapansin ang pagiging malapit ang dalawa. Pero hindi niya kailanman inaway ang asawa. Mas gusto niyang hintayin magsabi ito na totoo. Bakit andito siya? Kalmadong tanong ni Isabel. Hindi sumagot si Dante. Sa halip ay inalapag nito ang isang brown envelope sa mesa. Basahin mo. Kinuha yun ni Isabel. Pagbukas niya, nanigas siya. Petition para sa annulment. Tahimik siyang napangiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil alam niyang dumating na rin ang araw na matagal na niyang hinihintay. Totoo ba to? Mahinahon niyang tanong. Umupo si Bianca na parang siyang may-ari ng bahay. Kailangan pa bang itanong? Nakangising sagot ito. Dante deserves someone na bagay sa future niya. Napatingin si Isabel kay Dante. Ikaw ba talaga may gusto nito? Tumango ang lalaki. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Parang tinusok ang puso ni Isabel, pero hindi siya umiyak. Hindi niya ibibigay ang kasiyahang iyon sa dalawang taong nasa harapan niya. Kailan pa? Mahabang katahimikan. Hanggang sa nagsalita si Bianca. Noong na-realize niyang wala kang maitutulong sa career niya, napangiti si Isabel. Career pala. Tumayo siya. Nilagyan muna niya ng tubig ang baso ni Bianca. Inom ka muna. Nagulat ang babae. Hindi ka galit? Hindi. Baka kasi maubusan ka ng laway kakainsulto. Halos mabilaukan si Bianca. Napailing si Dante. Hanggang ngayon ginagawa mo pa ring biro ang lahat. Sumandal si Isabel sa kitchen counter. Hindi. Mas gusto ko lang tumawa kaysa umiyak. Tumayo si Bianca. Tama ng drama. Pirmahan mo na. Hinila niyang annulment papers at inilapag ang ballpen. Kinuha iyon ni Isabel. Pinagmasdan niyang papel. 3 taon. 3 taong pagsasama. 3 taong pagmamahal. Isang pirma lang palang katumbas. Bigla siyang napangiti. Sure ba kayo? Napatingin ang dalawa sa kanya. Baka magsisi kayo. Tumawa si Bianca. Anong ikapagsisisi namin? Nakakuha na kami ng jackpot. Ngumiti si Isabel. Tama, jackpot nga. Pero hindi ako mawawalan. Kayo. Tinawanan lang siya ng dalawa. Ang yabang mo naman para sa isang babaeng walang trabaho. Mahinang natawa si Isabel. May point ka. Wala nga akong trabaho. May kumpanya lang. Hindi naintindihan ni Bianca ang sinabi niya. Ano? May sinabi ka? Umiling si Isabel. Wala. Pagkatapos, isang mabilis sa pirma. Isang lagda. Tapos na. Inabot niya ang papel kay Dante. Congratulations. Malaking ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki. Salamat sa pagiging maayos. Sana maging masaya ka. Ngumiti rin si Isabel. Mas magiging masaya ako. Hindi na siya lumingon. Kinuha na lamang niyang maliit niyang backpack. Isang pares ng damit, lumang wallet, at isang litrato nilang 3 ng kanyang ama nung bata pa siya. Paglabas niya ng apartment, saka lamang bumuhos ang ulan. Napatingala siya sa langit. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Hindi dahil gusto pa niyang ipaglaban ang relasyon, kundi dahil nalungkot siya para sa lalaking piniling sukuan ang babaeng handang ibigay ang lahat. Maya-maya, isang itim na luxury sedan ang huminto sa kanyang harapan. Agad na bumaba ang isang lalaking nasa 60 taong gulang. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, kasunod ang ilang bodyguards.
Ma'am, yumuko ang lahat. Welcome home. Napaluha si Isabel habang nakangiti. Sorry, Dad. Hinayaan kita maghintay. Lumapit si Don Alfonso. Hindi niya niyakap agad ang anak. Sa halip ay pinunasan muna niya ang luha nito. Sapat ng 3 taong pagtitiis. Panahon na para bumalik ang tunay na Isabel Monteverde. Tahimik na tumango si Isabel. Pagkatapos ng ilang segundo, napangiti siya. Pero Dad, ano? Pwede bang bukas na ako maging chairwoman? Nagtakang ama. Bakit? Napakamot siya sa ulo. Gusto ko muna matulog. Grabe, nakakapagod din palang makipaghiwalay. Napahalakhak si Don Alfonso. Maging ang mga bodyguard ay napayuko para pigilan ang kanilang tawa. Habang sa kabilang banda, hindi pa alam ni Dante at Bianca na ang babaeng kakapirma lang ng annulment papers ay ang tunay na may-ari ng kumpanyang pinapangarap nilang akyatin. Tahimik na umusa ng itim na sedan papunta sa Monteverde Mansion. Habang nakatanaw sa bintana, napangiti si Isabel. 3 taon. 3 taon din siyang hindi umuuwi sa bahay na kinalakihan niya. Bigla niyang naalala ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama bago siya nagpakasal. Sigurado ka ba sa lalaking yan? Tanong noon ni Don Alfonso. Opo, Dad. Paano kung mahal ka lang niya dahil sa apelyido mo? Napangiti noon si Isabel. Kaya nga po hindi ko sasabihin kung sino ako. Napabuntong hiningang matanda. Anak, minsan hindi perang sinusubok ng tao. Kundi, kung paano kanya mamahalin kapag wala siyang mapapala. Hindi noon naintindihan ni Isabel ang ibig sabihin ng ama. Ngayon, sobrang linaw na. Hindi siya iniwan dahil mahirap siya. Iniwan siya dahil akala ng asawa niya ay wala na siyang silbi. Napailing siya habang napapangiti. Sayang talaga. Napatingin ang ama. Bakit naman? Sana nagpabayad muna ako ng renta. Napatawa si Don Alfonso. Ikaw talaga. Kakahiwalay mo lang nagbibiro ka pa. Nagkibit balikat si Isabel. Kapag umiyak ako ng umiyak, lalaki bang savings ko? Tumawa na naman ang ama. Talagang ang anak kita. Pagdating nila, halos lahat ng kasambahay ay nakahilera. Sabay-sabay silang yumuko. Welcome home, Ma'am Isabel. Ngumiti siya. Miss ko na kayong lahat. Biglang lumapit ang matandang hardinero. Ma'am, si Mang Bert. Masayang niyakap ni Isabel ang matanda. Aba, hindi ka pa rin tumatangkad. Napakamot sa ulo si Mang Bert. 60 taong gulang na ako, Ma'am. Kaya nga, wala na talagang pag-asa. Napahalakak ang buong staff. Napailing si Don Alfonso. Ikaw talagang nagpapasaya sa bahay. Kinabukasan, 8:00 pa lang ng umaga. Nasa executive boardroom na si Isabel. Isa-isang pumapasok ang board of directors. Lahat ay magalang na bumabati. Good morning, ma'am. Good morning. Welcome back. Ngunit may isang tao na hindi man lamang tumingin sa kanya. Matangkad, nakaitim na suit, perpektong ayos sa buhok, matalim ang tingin, at parang ipinanganak na hindi marunong umiti. Si Lance Valdez, COO ng Monteverde Global. Kanang kamay ng kanyang ama. Pagpasok nito, diretso agad sa upuan. Walang ibig. Tahimik ang buong boardroom. Bumulong si Isabel sa ama. Dad, galit ba siya sa mundo? Napahawak sa noo si Don Alfonso. Normal na mukha na niya yan. Talaga? Oo. Akala ko may naiwan siyang sinaing. Napailingan chairman. Please behave. Promise. Pero hirap na hirap siyang pigilan ng sarili. Tumayo si Don Alfonso. Ladies and gentlemen, as you all know, I would like everyone to welcome my daughter back to the company. Nagpalakpakan na lahat. Tumayo si Isabel. Hello po. Ako po si Isabel. At opo, marunong po akong gumawa ng kape. Napatingin na lahat. Nagkatinginan ng board members. Hindi nila alam kung seryoso ba siya. Ngumiti siya. Joke lang. Nagtawa na ng karamihan. Maliban sa isang tao. Si Lance. Nakatitig lang. Walang reaksyon. Napansin niyo ni Isabel. Lumapit siya rito pagkatapos ng meeting.
Sir, tahimik lamang ito. Inuubo ka ba? Napakunot noo si Lance. Bakit? Kasi parang may allergy ka sa pagngiti. Tahimik. 1 segundo, 2 segundo, 3. Pagkatapos, seryoso ba tayo sa meeting? Muntik nang matawa si Isabel. Opo, concerned lang ako sa facial muscles nyo. Napabuntong hininga si Lance. Excuse me. Naglakad na ito papalayo habang pinapanood siya ni Isabel. Bawal palang jokes dito. Tinawag ni Don Alfonso ang anak sa opisina. Isabel. Po? Nakapagpasya ka na ba? Tungkol saan? Chairwoman position. Umiling siya. Hindi pa. Gusto kong kilalanin muna ulit ang kumpanya. At ang mga tao. Napangiti ang ama. Anong plano mo? Huminga siya ng malalim. Gusto kong magsimula sa baba. Hindi bilang tagapagmana, kundi bilang empleyado. Nagulat ang chairman. Panibagong undercover? Opo. Napailing ang ama. Hindi ka ba nadadala? Hindi. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapanggap na mahirap. Magpapanggap lamang ako, ordinaryong trainee. Tignan natin kung paano tratuhin ang mga taong isang simpleng empleyado na sinasabi mo. Sa kabilang building, abalang-abala sina Dante at Bianca. Masayang-masaya ang dalawa. Finally, wala nang pabigat. Nakaupo si Dante habang umiinom ng mamahaling kape. Biglang lumapit ang kanilang department head. Dante, may announcement. May bagong procurement trainee. Napangisi si Bianca. Sana naman hindi bobo. Ngumiti ang manager. Actually, personally selected siya ng COO. Napakunot noo si Dante. Talaga? Oo, kaya sigurado magaling. Hindi nila alam na ang bagong trainee na hinihintay nila ay ang babaeng itinapon nila kahapon. Nagbagong itsura ni Isabel. Simple lang ang suot. White blouse, black slacks, malit na ID. Walang mamahaling alahas. Nakatali lang ang buhok. Halos walang makeup. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Mukha na ulit akong empleyado, naghihintay ng sweldo. Napatawa ang kanyang personal assistant. Ma'am, kapag nakita kayo ng media, patay tayo. Ngumiti si Isabel. Kaya nga walang makakaalam. Biglang may kumatok. Pumasok si Lance. Pareho silang natigilan. Nagtaka si Lance. Ikaw? Ngumiti si Isabel. Good morning, Sir Sungit. Lalong kumunot ang noo na lalaki. Huwag mo nga akong tawagin ganyan. Bakit naman? Hindi professional. Sige, Sir Ice Age na lang. Tahimik ang buong opisina. Napapikit si Lance. Huminga ng malalim. Halatang pinipigilan ng sarili. Pagkatapos, inabot niya ang isang folder. Basahin mo. Ano to? Assignment mo. Starting today, sa procurement department ka. Ngumiti si Isabel. Copy, boss. Pagkalabas si Lance, napailing ito habang naglalakad sa hallway. Sa loob-loob niya. Bakit bang babaeng yun ang pinakamaingay na taong nakilala ko? Samantala, habang hawak ang folder, napangiti rin si Isabel. Mukhang masaya to. Hindi pa niya alam na ang lalaking pinakamahirap niyang asarin ang magiging pinakamahalagang tao sa buhay niya. Maaga pa lang ay abala na ang buong Monteverde Global Holdings. Isa-isang nagsidatingan ng mga empleyado habang may hawak na kape at mga laptop. Punong-puno ng enerhiya ang lobby. Sa kabilang banda, tahimik na bumaba si Isabel mula sa elevator ng executive floor. Simple pa rin ang suot niya. White blouse, itim na slacks, flat shoes, walang mamahaling bag, walang alahas maliban sa simpleng relo. Kung hindi mo siya kilala, iisipin mong isa lang siyang bagong empleyado na nangangarap ma-regular. Ngunit ang hindi alam na lahat, ang babaeng iyon ang tunay na may-ari ng buong gusali. Huminga ng malalim si Isabel bago sinabit ang kanyang company ID. Game na, Isabel. Huwag kang tatawa kapag nakita mong ex mo. Napailing siya sa sarili. Hindi. Dapat professional. Humakbang siya papunta sa procurement department. Pagbukas pa lang ng pinto, napalingon ang buong opisina. Good morning po. Ngumiti si Isabel. Bagong trainee po. Lumabas ang HR officer.
Ikaw si Miss Isabel. Opo, welcome. Pinakilala siya dito sa buong team. Everyone, this is Isabel. Siya yung bagong procurement trainee. Nagpalakpakan ng ilan. May ilang ding walang pakialam. Pero may dalawang taong biglang natigilan. Si Dante at si Bianca. Parang nakakita ng multo ang dalawa. Napanganga si Dante. Ikaw? Ngumiti si Isabel. Good morning. Trainee ka? Opo. Bakit? Hindi agad nakasagot si Dante. Si Bianca ang unang natauhan. Lumapit ito habang nakangisi. Nako, akala ko ba pagkatapos ng annulment maghahanap ka na ng mayamang mapapangasawa? Napakamot si Isabel sa ulo. Hindi pa. Naghahanap pa ako na may tiyagang makinig sa daldal ko. May ilang empleyado na pangiti, ngunit hindi nagpatalo si Bianca. Ano? Wala ka bang pera? Gumiti si Isabel. Sakto lang. Basta nakakabili ako ng fishball. Napakunot noo si Bianca. Fishball? Oo, ikaw ba? Nagagawa mo bang bumili ng fishball nang hindi muna tinatanong kung may calories? Hindi napigilan ng isang empleyado matawa. Biglang tumahimik ang buong opisina. Napahiyang empleyadong natawa. Samantalang si Bianca, halatang napikon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ngumiti lang si Isabel. Thank you. Nag-skincare ako. Lumabas ang department manager. Enough. Work time. Lumingon ito kay Isabel. Since trainee ka pa lang, ikaw munang bahala sa inventory reports. Tumango si Isabel. Opo. Biglang sumabat si Bianca. Sir, baka hindi niya kayanin. Tignan niyo naman. Parang hindi marunong gumamit ang Excel. Napangiti si Isabel. Tama. PowerPoint lang yung weakness ko. Napailing ang manager. Basta matapos mo bago mag-alas-3. Opo. Hindi alam ni Isabel na sinadya pala ni Bianca na ibigay sa kanyang pinakamagulong records. Mahigit 500 supplier, dose-dose ng kulang na dokumento at mga maling figures. Kung ordinaryong trainee, siguradong iiyak, ngunit hindi si Isabel. Tahimik niyang binuksan ang laptop. Mabilis gumalaw ang kanyang mga daliri. Isa-isang inayos ang files. Tinawagan pa niyang accounting para i-verify ang ilang invoices. Pagkaraan lamang ng 2 oras. Tapos na. Napatayong katabi niyang empleyado. Hala, natapos mo na? Ngumiti si Isabel. Opo, kulang lang ng 3 resibo. Nanlaki ang mata ng empleyado. Imposible. 2 linggo namin ginagawa yan. Nagkibit balikat lang si Isabel. Mahilig kasi ako sa puzzle. Samantala, nasa opisina si Lance. Tahimik siyang nagbabasa ng reports. Biglang kumatok ang procurement manager. Sir, nakita niyo na ba yung report ng bagong trainee? Hindi pa. Iniabot ang folder. Binuksan niyo ni Lance. Isa-isang tinignan ng bawat page. Malinis, walang mali, kumpleto. Napatingin siya sa oras. 2 oras lang? Opo. Tahimik siyang napasandal sa upuan. Sa isip niya, hindi ito gawa ng ordinaryong trainee. Bandang 12:00, naglalakad si Isabel papunta sa pantry habang may hawak na cup noodles. Pagliko niya sa hallway, nagkabungguan sila. Napaatras siya. Ay! Buti na lang at hindi natapon ng mainit na sabaw. Pagtingala niya, si Lance. Nakatayo ito habang hawak ang ilang folders. Tahimik itong tumingin sa kanya. Saan ka nakatingin? Napanguso si Isabel. Sa future. Ikaw, di ko kasalanan. Sobrang haba ng legs mo. Tahimik. Hindi na naman alam na lalaki kung maiinis o matatawa. Napansin ni Lance ang cup noodles. Yan yung lunch mo? Opo. Bakit? Wala ka bang bawon? Ngumiti si Isabel. Meron. Pero mas gusto kong gumastos ng 30 pesos kaysa ubusin ng sweldo. Napabuntong hininga si Lance. Walang sustansya. Tumango si Isabel. Tama. Kaya nga lalagyan ko pa ng itlog. Hindi na nakasagot si Lance. Tumalikod na lamang ito. Habang naglalakad palayo, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabagabag sa kanya. Bakit parang hindi niya kayang mainis sa babaeng yon? Sa kabilang cubicle, palihim na pinagmamasdan ni Bianca sina Isabel at Nance. Napansin niyang hindi sinigawa ng COO ang bagong trainee. Samantalang dati, kahit manager ay napapagalitan.
Naiinis siyang kinuyom ang kanyang kamao. Hindi pwede. Kailang mawala kita babae niyan. Lumapit siya kay Dante. May naisip akong paraan. Ano? Ngumisa si Bianca. Bukas, papahiyain natin siya sa harap ng buong opisina. Napatingin si Dante kay Isabel na abalang kumakain ng noodles habang nakikipagkwentuhan sa utility personnel. Hindi niya maintindihan bakit sa kabila ng lahat na nangyari, parang hindi pa rin nawawala ang liwanag sa mukha ng dating asawa. At bakit sa unang pagkakataon, parang siyang nakakaramdam ng kakaibang lungkot. Hindi niya alam na yun pa lamang ang simula ng kanyang pinakamalaking pagsisisi. Kinabukasan, mas maaga pang dumating si Isabel kaysa sa karamihan ng empleyado. Bitbit ang isang paper bag ng pandesal at mainit na kapeng binili sa kanto. Masaya siyang pumasok sa opisina. Good morning! Ngumiti siya sa gwardya. Good morning, ma'am. Miss Isabel. Napakamot ang ulo ang guard. Sanay na kasi itong tawagin siyang ma'am nung bata pa siya sa kumpanya. Agad namang kumindat si Isabel. Shh, trainee lang ako. Napangiti ang guard. Copy po. Pagpasok niya sa procurement department, napansin niyang halos lahat ng empleyado ay tila may inaabangang eksena. May nagbubulungan. May palihim na tumitingin sa kanya. May iba namang agad umiwas ng tingin. Parang may chismis. Ngumiti lang siya at umupo sa kanyang mesa. Sa kabilang cubicle, palihim na ngumisi si Bianca. Bandang 7:00 pa lamang ay pumasok na siya sa records room. Kinuha niyang isang mahalagang procurement contract na nakatakdang ipresenta sa board mamayang 10:00. Pagkatapos, palihim niya itong sinuksok sa drawer ni Isabel. Kapag hinanap yan, tsak na siyang pagbibintangan. Tahimik siyang bumalik sa kanyang mesa. Eksaktong 9:00, lumabas ang procurement manager. Nasaan na yung original contract ng Green Axis Suppliers? Biglang nagkagulo ang buong opisina. Sir, nasa records room po yun kahapon. Wala na ngayon. Hanapin nyo. Isa-isang binuksan ng mga drawer, mga cabinet, mga folder, hanggang lumapit si Bianca. Sir, pwede pong tignan yung drawer ng trainee. Nagkunwari siyang nag-aalinlangan. Ayoko sana maghinala pero siya lang po yung bagong tao rito. Napatingin ang lahat kay Isabel. Tahimik lamang itong umiinom ng kape. Pwede. Sabi niya habang inilalapag ang tasa. Open natin. Pinuksan na manager ang drawer. At naroon nga, ang nawawalang kontrata. Sabay-sabay na pasingapan lahat. Hala, nasa drawer niya. Napangisi si Bianca. Sir, hindi ba confidential document yan? Napatingin na manager kay Isabel. May papaliwanag ka ba? Tahimik na tumingin si Isabel sa kontrata. Pagkatapos napabuntong hininga. Sana naman. Ano? Kung magtatanim kayo ng ebidensya, pakiplansya naman. Napatingin ng lahat sa kanya. Napakunot noo ang manager. Bakit? Kinuha ni Isabel ang dokumento. Ipinakitang isang sulok. Mainit pa. Lalong nagtakan lahat. Mainit? Tumango siya. Fresh pang print. Kahapon pa raw nawawala. Tumahimik ang buong opisina. Hindi pa doon nagtapos si Isabel. Inangat niya ang papel. At saka, tignan yung staple. Bagong-bago. Samantalang lahat ng original contracts natin, lumang staple ang gamit. Napatingin na manager. Tama nga. Bagong staple. Hindi yun napansin ni Bianca. Napakagat ito sa labi. Eksakto namang bumukas ang elevator. Lumabas si Lance. Kasunod ang legal team. Tahimik na naglakad papunta sa procurement department. Huminto siya sa gitna. Ano nangyayari? Tumayo ang manager. Sir, may nawawalang kontrata. Nakita po sa drawer ng trainee. Tahimik na tumingin si Lance kay Isabel. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito nagpaliwanag. Tumingin lang siya sa dokumento. Kinuha niya ito. Pinagmasdan. Pagkatapos ay malamig na nagsalita. Hindi siyang kumuha. Nagulat ang lahat. Pati si Bianca. Bakit po, sir? Tahimik na ibinalik ni Lance ang dokumento. Dahil kung magnanakaw siya, hindi niya ilalagay sa sarili niyang drawer. Tahimik ang buong opisina. Nagpatuloy si Lance. At isa pa,
May access logs ang records room. Sinong unang pumasok kaninang umaga? Biglang namutla si Bianca. Hindi niya naisip yon. Tinawagan agad ni Lance ang IT department. Review the access records. Now! Habang hinihintay ang resulta, tahimik lamang si Isabel. Kumakain ng pandesal. Napatingin si Lance. Hindi ka kinakabahan? Ngumiti siya. Bakit naman ako kakabahan? Kung wala naman akong ginawa. Hindi ka ba natatakot na parusahan? Napailing si Isabel. Boss, mas kinakatakutan ko yung mawalan ng kape kaysa mawalan ng trabaho. May ilang empleyado ang napatawa. Maging ang manager ay napailing. Hindi pa rin seryoso ang babaeng ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang IT personnel. Sir, nakuha na po namin. Inabot ito ang tablet kay Lance. Isa-isa niyang tinignan ng records. Pagkatapos, malamig niyang sinabi. Miss Bianca. Napalunok ang babae. Bakit ikaw ang unang pumasok sa records room ngayong umaga? Tahimik. Walang makasagot. At bakit 5 minuto kang nanatili doon? Biglang nagpaliwanag si Bianca. Nagche-check lang po ako ng files. Hindi. Malamig ang boses si Lance. Wala kang authority para doon. Tahimik ang buong opisina. Tumayo si Lance. Hanggang hindi natatapos ang internal investigation, suspended ka muna sa procurement transactions. Nanlaki ang mata ni Bianca. Sir, hindi ko po ginawa. Enough! Isang salita lang. Tumahimik ang buong departamento. Pagkatapos ng insidente, isa-isang bumalik sa trabaho ang lahat. Habang si Isabel naman ay inaayos ang kanyang mesa, lumapit si Lance. Tahimik siyang tumayo sa harap nito. Good job. Napatingala si Isabel. Ha? Hindi ka nagpanik. Ngumiti siya. Bakit ako magpapanik? Marami na ako napagdaanan. Tama. Sagot ni Lance. Pero hindi lahat. Kaya manatiling kalmado kahit buong opisina humuhusga. Ngumiti si Isabel. Boss? Salamat. Kahit masungit ka. Marunong ka palang maging tao. Napahinto si Lance. Halos mapatingin ang lahat. May nagsalita na naman kay Lance ng ganoon. Tahimik niyang inayos ang kanyang kurbata. Huwag kang masanay. At tumalikod na siya. Habang naglalakad palayo, hindi niya namalayang bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Napansin niyo ng executive secretary. Halos malaglag ang hawak nitong folder. Ngumiti ba si Sir Lance? Samantalang si Isabel, napangiti rin. May pag-asa pa pala. Hindi niya alam na sa sandaling yon, unti-unti nang nababasag ang makapal na pader sa puso ng lalaking kilala ng buong kumpanya bilang Ice Prince. Makalipas ang 2 araw, unti-unti nang nasasanay ang buong procurement department kay Isabel. Hindi dahil magaling lang siya, kundi dahil kahit gaano kabigat ang trabaho, lagi siyang may 2 tawanan. Ma'am Isabel, parang hindi ka napapagod. Tanong ng utility staff habang naglilinis. Ngumiti siya. Napapagod naman. Pero mas mahal magpa-therapy kesa tumawa. Natawa ang buong pantry. Maging ang ilang manager ay napailing na lamang. Ang babaeng to talaga. Bandang 10:00 ng umaga, nagkaroon ng emergency meeting ang procurement department. Pumasok ang kanilang manager na may dalang folder. Attention everyone! May emergency supplier audit tayo sa Batangas. 2 araw ang biyahe. Nagkatinginan ng lahat. Sir, sino pong sasama? Isa-isang binasa ng manager ang mga pangalan. Hanggang sa Isabel Monteverde. Napatingin na lahat sa kanya. Ha? Ako? Oo. Tumayo si Bianca. Sir, trainee pa lang siya. Hindi ba delikado? Bago pa makasagot ang manager, may malamig na boses ang narinig sa pintuan. Desisyon ko yan. Lumingon ang lahat. Si Lance. Nakatayo ito habang hawak ang tablet. Tahimik ngunit matalim ang tingin. Siyang sasama. Tumahimik ang buong opisina. Walang nagtangkang kumontra. Pagkalabas si Lance, lumapit agad si Bianca kay Dante. Napapansin mo ba? Ano? Parang ibang trato ni Sir Lance kay Isabel. Napakunot noo si Dante. Hindi naman. Talaga? Ikaw lang yung trainee na sinama sa supplier audit.
Ikaw lang yung pinagtanggol. Ikaw lang yung personal na pinili. Tahimik si Dante. Ayaw man niyang aminin. Napansin na rin niya yon. At hindi niya maintindihan kung bakit siya naiinis. Kinahapunan, nag-impake si Isabel sa malita apartment na pinagamit sa kanya ng kumpanya. 2 blouse, 1 jacket, sneakers, notebook, at isang malita stop bear. Tinawanan siya ng personal assistant niyang si Karen, na lihim ding nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Ma'am, may teddy bear pa rin kayo? Ngumiti si Isabel. Emergency kit. Para saan? Kapag may masungit na boss, yayakapin ko na lang. Napahalakak si Karen. Kinabukasan, eksaktong 6:00 ng umaga. Nasa basement parking ng company SUV, nandoon na si Lance, nakaitim na polo. Simple lang ang suot, pero kitang-kita pa rin ang kanyang tikas. Pagdating ni Isabel, nakayuko itong naglalakad habang kumakain ng siopaw. Hindi niya napansing nasa harap na pala ang COO. Direkta siyang bumangga sa dibdib ni Lance. Ay! Napatras siya. Teka, tumingin siya sa siopaw. Buti hindi nahulog. Napatingin si Lance. Una mong tsinaga siopaw. Tumango siya. Opo, breakfast ko po yan eh. Napailing si Lance. Hop in. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik lamang ang loob. Sanay si Lance sa katahimikan. Pero 5 minuto pa lang, hindi na nakatiis si Isabel. Boss? Wala, hindi pa ako nagtatanong. Wag ka na. Napanguso siya. Grabe, mind reader. Makalipas ang ilang segundo. Boss, ano na naman? May joke ako. Wala akong interest. Libre lang. Hindi pa rin. Huling tanong. Napabuntong hininga si Lance. Ay, sige. Bakit daw hindi nalulunod yung accounting? Bakit? Kasi balance sila. Tahimik ang sasakyan. Walang reaksyon. Napakamot si Isabel. Ang corny ba? Biglang nagsalita ang driver. Ma'am, pigil lang po si sir. Napatingin siya kay Lance. Napansin niyang bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Hoy, natawa ka! Hindi. Nakita ko! Hindi. Sinungaling! Napailing si Lance. Sa loob-loob niya. Bakit mong babaeng ito? Kahit corny ang biro, nakakahawa pa rin ang pagngiti niya. Halos 2 oras na silang bumabiyahe nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Lumitaw ang makapal na hamog sa kalsada. Mabagal ang takbo ng sasakyan hanggang sa... Sir, sabi ng driver, mahina na po yung visibility. Mag-stop muna tayo. Huminto sila sa isang maliit na cafe sa gilid ng highway. Habang hinihintay humina ang ulan, tahimik na nakatanaw sila sa labas. Samantalang si Isabel, nakatitig sa display ng mga pastry. Boss? Libre mo? Hindi man lamang siya tinignan ni Lance. Ikaw yung may sweldo. Oo nga. Pero mas masarap yung libre. Napailing ang lalaki. Makalipas ang ilang segundo, iniabot niya ang wallet sa assistant. Bilan mo siya. Nanlaki ang mata ni Isabel. Talaga? Isang pastry lang. Ngumiti siya. Salamat. Pagbalik niya sa mesa, may hawak siyang 4 na kahon. Napatingin si Lance. Akala ko isa lang. Opo. Isa para sa akin, isa para sa driver, isa para sa assistant, at isa para sa inyo. Tahimik si Lance. Hindi niya inaasahang sinama rin siya ni Isabel. Iniabot ng babae ang maliit na cheesecake. Kain po. Hindi ako mahilig sa matamis. Tikim lang eh. Hindi. Sige na. Hindi. Baka ngumiti ka. Napabuntong hininga si Lance. Sa huli, tinanggap din niya ang cheesecake. Sa hindi kalayuan, may isang taong lihim na nakatingin sa kanilang dalawa. Si Dante. Nagkataon ding nasa cafe kasamang ilang kliyente. Kitang-kita niya kung paano tumatawa si Isabel, kung paano ito kinakausap ni Lance, at kung paano tinanggap ng COO ang pagkaing ibigay ng dating asawa niya. Mahigpit niyang kiniyom ang kamao. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Siya ang nakipaghiwalay. Siyang pumirma. Pero bakit? Parang siyang nawalan. Habang papalayong company SUV, hindi napigilan ni Dante ang mapabuntong hininga. At sa unang pagkakataon,
May maliit at tinig sa kanyang pusong bumulong. Nagkamali yata ako. Malakas pa rin ang ulan nang makarating ang grupo sa manufacturing plant ng Green Axis Suppliers sa Batangas. Pagkababa pa lang ng sasakyan, napansin agad ni Isabel ang lumang gusali. May mga kalawang na bakal, may tumutulong tubig mula sa bubong, at may mga manggagawang halatang nagmamadali. Napakunot noo siya. Bakit parang hindi tugma yung report nila sa actual site? Napalingon sila. Anong ibig mo sabihin? Tignan niyo po. Itinuro ni Isabel ang warehouse. Nakalagay sa report, fully automated daw yung loading area. Pero mano-mano pa rin yung pagbubuhat nila. Tahimik na pinagbasda ni Lance ang paligid. Tama siya. Mula pa lang sa labas, may mali na. Sinalubong sila ng general manager ng supplier. Welcome, Sir Lance. Good morning. Malamig ang boses si Lance. Let's begin. Habang umiikot sila sa planta, tahimik lamang si Isabel. Hindi siya basta tumitingin. Pinagmamasdan niya ang bawat detalye, ang serial numbers, ang warehouse labels, ang delivery logs, hanggang sa may napansin siya. Boss, huminto si Lance. Ano? Lumapit siya sa isang kahon. Expired na yung calibration sticker nito. Nanlaki ang mga mata ng supplier manager. Hindi po. Kinuha ni Isabel ang scanner. Tinapat niya sa barcode. Lumabas ang petsa. 3 buwan ang paso. Napabuntong hininga si Lance. Explain. Nagkatinginan ng mga opisyal ng supplier. Walang makapagsalita. Habang nagpapatuloy ang inspeksyon, may isang forklift na nagbubuhat ng mabibigat na kahon. Abalang operator sa pakipag-usap sa telepono. Napansin niyo ni Isabel. Sandali! Bigla niyang nakitang isang batang utility worker na naglalakad sa ilalim ng nakaangat na pali. At kasabay nito, unti-unting dumulas ang bakal na pinagkakapitan na mga kahon. Hoy! Sigaw ni Isabel. Tabi! Hindi agad nakagalaw ang binata. Sa isang iglap, tumakbo si Isabel. Hinila niyang utility worker palayo. Bumagsak ang mahigit 10 kahon sa mismong lugar na kinatatayuan nito kanina. Nagulat ang lahat. Tahimik ang buong warehouse. Isabel! Napalingon siya. Tumakbo si Lance papunta sa kanya. Nasaktan ka ba? Napatingin si Isabel sa sarili. May gasgas ang kanyang braso. At bahagyang namamagang kanyang bukong-buko. Ngunit ngumiti pa rin siya. Okay lang po. Buti na lang, hindi nadurog yung baon mong biskwit. Napahawak sa noo ang ilang empleyado. Sa ganoong sitwasyon, nakakapagpiro pa rin siya sa babae. Lumuhod sila sa harap niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bukong-bukong nito. Aray! Napapitlag si Isabel. Masakit? Opo. Bakit hindi mo sinabi? Akala ko mawawala eh. Hindi ka doktor. Baka kasi libre. Napabuntong hininga si Lance. Ay, hindi to biro. Tinawag niya agad ang company medic. First aid, now! Tahimik na pinapanood ng lahat ang eksena. Hindi nila kailanman nakita ang COO na ganoon kaaga umaksyon para sa isang empleyado. Maging ang supplier manager ay napabulong. Sir Lance, nag-aalala? Habang nilalagyan ng benda ang paa ni Isabel, lumapit ang utility worker na kanyang nailigtas. Halos manginig ito. Ma'am, maraming salamat po. Ngumiti si Isabel. Ayos ka lang? Opo. May pamilya ka? Opo. May isang tao naghihintay sa'yo sa bahay. Kaya huwag ka na maglalakad sa ilalim ng forklift. Tumango ang binata habang pinipigilan ng luha. Napansin niyo ni Lance. Tahimik siyang napatingin kay Isabel. Hindi ito naghahanap ng papuri. Hindi rin pinagyayabang ang ginawa. Natural lang sa kanya ang tumulong. Pagkatapos ng insidente, inutusan ni Lance na ihinto munang operasyon ng warehouse. Isa-isang nirepaso ang mga dokumento at doon nila natuklasan ang mas malaking problema. May mga peking maintenance report. May binayarang equipment inspection na hindi naman pala sinagawa. May mga delivery receipt na pinirmahan kahit kulang ang produkto. Napahigpit ang hawak ni Lance sa folder. Call legal. Immediately. Tahimik na napangiti si Isabel. Boss, good thing pala na umulan. Bakit? Kasi kung hindi, baka hindi natin napansin yung lahat ng ito. Napatingin sa kanya si Lance. Sa unang pagkakataon,
Hindi niya nakita ang isang trainee. Nakita niyang isang taong marunong mag-obserba, matalino, at higit sa lahat, may malasakit sa ibang tao. Dahil gabi na, napilitan silang mag-check-in sa isang maliit ngunit maayos sa business hotel. Habang naghahapunan, tahimik lang si Lance. Samantalang si Isabel ay masayang kumakain. Napansin niyang steak sa plato ng lalaki. Boss, hindi niyo kinakain yung carrots? Hindi. Pwedeng sa akin na lang? Tahimik na tinulak ni Lance ang plato. Kunin mo. Talaga? Tumango lang ito. Napangiti si Isabel. Salamat. Tumatangka daw kapag kumakain ng carrots. Napatingin sila sa kanya mula ulo hanggang paa. Huli na. Natigilan si Isabel. Pagkatapos, napahalakhak siya. Aba, marunong ka pala mang-asar. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Lance. Napansin niyo ng driver na kasabay nilang kumakain. Muntik na itong mabulunan sa sabaw. Sa isip nito, hindi ko pa yata nakitang ganyan si Sir Lance kahit isang beses. At sa kabilang mesa, hindi alam ng dalawa na may isang empleyado ng supplier ang lihim na kumukuha ng kanilang litrato. Isang litrato na magiging simula ng panibagong intriga sa opisina. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na pabalik ng Maynila sina Lance at Isabel. Tahimik ang biyahe. Hindi katulad nung papunta sila sa Batangas. Nakatanaw lang sila sa bintana habang may binabasang audit report. Samantalang si Isabel, naka-headset, mahinang sumasabay sa kinakanta. Hindi niya namalayang medyo malakas sa palang boses niya. Biglang nagsalita si Lance nang hindi man lamang tumitingin. Mali ang tono. Napahinto si Isabel. Ha? Flat. Napanguso siya. Boss, auditor ka ba o music teacher? Hindi, pero masakit sa tenga. Napatawan driver. Napailing si Isabel. Sige na nga, tahimik na lang ako. Lumipas ang halos 10 minuto. Tahimik ang buong sasakyan. Napansin niyo ni Lance. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang masyadong tahimik. Hanggang sa, Boss, napabuntong hininga siya. Akala ko ba tatahimik ka na? Opo, 5 minutes lang. Napailing na lang ang lalaki. Hindi niya namalayang napapangiti na naman siya. Habang nasa biyahe sila, may isang empleyado ng supplier ang nag-upload ng litrato sa kanyang private social media account. Makikita doon si Lance. Tahimik na inililipat ang carrots mula sa kanyang plato papunta kay Isabel. Sa kabilang larawan, iniabot niya ang bottled water sa babae habang nakangiti ng bahagya. May caption pa ito, mukhang may special treatment si Sir COO sa bagong trainee. Hindi nagtagal, may isang empleyado ng Monteverde Global na nakakilala sa account. Na screenshot, na ipasa sa group chat, hanggang sa halos buong opisina nang may alam. Pagsapit ang 9:00, pagkabukas pa lang ng elevator, may kakaiba ng tingin ng mga empleyado. May nagbubulungan, may nagpipigil ng tawa, may palihim na sumusulyap kina Lance at Isabel. Napansin niya ni Isabel. Lumapit siya sa receptionist. Miss, bakit parang nanalo ako sa loto? Napatawang receptionist. Wala po. Sige na, sabihin mo. Ipinakita ng receptionist ang cellphone. Nanlaki ang mata ni Isabel. Ay, ang cute pala ng anggulo ko. Napahawak sa noo ang receptionist. Ma'am, yan talaga yung napansin niyo? Napangiti siya. Hindi ba? Sa kabilang departamento, halos mag-init ang ulo ni Bianca nang makita na rawan. Diretso siyang pumunta kay Dante. Basahin mo. Iniabot niya ang cellphone. Tahimik na tinignan niyo ni Dante. Habang tumatagal, lalong kumukuyom ang kanyang kamao. Makikita sa larawan na hindi malamig ang tingin ni Lance. Bagkus, punong-puno iyon ng pag-alala. Hindi niya kailanman nakita ang ganong ekspresyon sa COO. Imposible. Mahina niyang bulong. Ngumisa si Bianca. Sabi ko sa'yo, may namamagitan na sa dalawang yan. Biglang tumayo si Dante. Wala, hindi ganon si Lance. Talaga? Bakit na special ang trato? Hindi nakasagot si Dante. Hindi niya alam. Pero habang tinititigan ng litrato, may kung anong sumisikip sa dibdib niya. Hindi ba't siya mismo ang nagsabing wala ng halaga si Isabel? Bakit ngayon?
Parang ayaw niyang may ibang lalaking nag-aalaga rito. Tanghali, pumunta si Isabel sa pantry para mag-init ng baon. Chicken adobo, may kasama pang atsara. Habang hinihintay ang microwave, biglang pumasok si Bianca. Kasunod si Dante. At ilang empleyadong mahilig sa chismis. Ngumiti si Bianca. Uy, celebrity. Napangiti si Isabel. Autograph? Tumawang ilang empleyado. Mas lalong nainis si Bianca. Ang bilis mo namang humanap ng kapalit. Ang kapal ng mukha mo. Tahimik na sinara ni Isabel ang microwave. Pagkatapos ay lumingon. Excuse me, sino ba yung nakipag-anal? Tahimik. Sino ba yung may kabit? Lalong tumahimik ang pantry. Hindi makasagot si Bianca. Nagpatuloy si Isabel. Hindi ba kayo? Tumitig siya kay Dante. At hindi ba ikaw yung nagsabing wala ka nang nararamdaman sa akin? Tahimik ang lalaki. Wala siyang maisagot. Kung ganon, ngumiti si Isabel. Bakit parang apektado kayo? Napasingap ang mga empleyado. Napayuko ang iba para pigilan ng tawa. Eksaktong sandaling yon, bumukas ang pinto ng pantry. Pumasok si Lance. Agad tumahimik ang lahat. Sinulyapan niyang paligid. Ano nangyayari dito? Walang sumagot. Lumapit si Bianca. Sir, nililinaw lang po namin yung issue. Malamig ang boses si Lance. Working hours. Kung marami kayong oras para sa chismis, magdadagdag ako ng trabaho. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong pantry. Isa-isang nagsialisa ng mga empleyado. Si Bianca, si Dante, pati ang iba. Sa loob ng ilang segundo, dalawa na lang silang naiwan ni Isabel. Napatingin sila sa microwave. Tutunog na. Napangiti si Isabel. Oo nga, kung hindi kayo dumating, sunog na yung adobo ko. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi mo ba kaya maging seryoso? Napangiti siya. Kaya. Kailan? Kapag ubos ng pagkain. Hindi napigilan ni Lance. Bahagyang napailing siya habang umiiwas ng tingin. Hindi niya namalayang. Muli na namang umangat ang sulok ng kanyang labi. At sa pagkakataong ito, may nakakita. Si Dante. Nakatayo ito sa labas ng pantry. Kitang-kita niyang bahagyang hiting iyon. At doon niya unang naisip. Baka hindi lang siyang unti-unting nawawala na. Baka may lalaking unti-unti ring nagmamahal sa babaeng binitiwan ko. Tahimik na nakaupo si Don Alfonso habang may binabasang confidential report. Pumasok ang head of internal audit. Sir, nakumpirma na po namin. Napatingin ng chairman. Anong resulta? Involved po sina Dante Villanueva at Bianca Salazar sa ilang kahina-hinalang procurement transactions. Tahimik na sinara ni Don Alfonso ang folder. Good. Wag muna silang gagalawin. Nagulat ang editor. Sir, gusto kong isipin nilang ligtas pa sila. Dahil mas maraming katotohanan na lumalabas kapag kampante ang mga taong may tinatago. Malamig ang mga mata na matanda. At sa unang pagkakataon, nagsimula ng umikot ang mas malaking bitag. Hindi lang para sa pagtataksil, kundi para sa mas malalim na katiwaliang matagal nang sumisira sa kanyang kumpanya. 3 araw ang lumipas. Unti-unti nang naging normal ang takbo ng opisina. Pero para kay Bianca, hindi pa rin mawala ang inis niya kay Isabel. Lalo na nang mapansin niyang halos lahat ng empleyado ay komportable ng kausap ang bagong trainee. Pati ang mga utility personnel, mga guard, at maging ang mga janitor. Kapag dumarating si Isabel, parang gumaga ng buong opisina. Samantalang kapag si Lance ang dumaraan, halos tumigil ang paghinga ng lahat. Good morning, sir. Morning. Isang salita. Tapos. Grabe. Bulong ng isang empleyado. Parang freezer talaga. Napangiti si Isabel. Huwag kayong mag-alala. Goal ko ngayong taon, mapatawa yan. Napailing ang katabi niyang si Mia. Imposible. Mas madali pang magpatubo ng buhok ang kalbo. Ngumisa si Isabel. Tignan natin. Habang nasa pantry, may narinig si Isabel na nag-uusap ang HR. Bukas yung birthday ni Sir Lance. Talaga? Oo, pero bawal daw siyang i-surprise. Bakit? Nung nakaraang taon kasi,
Pinauwi niya yung buong organizing committee. Napatawa si Isabel. Hala, birthday Grinch. Lumapit siya sa HR. Totoo ba? Tumango ang babae. Kapag may balloons, naiinis. Kapag may kanta, lumalabas. Kapag may cake, hindi kumakain. Napakamot si Isabel. Challenge accepted. Kinahapunan, palihim niyang kinausap ang buong procurement department. Walang balloons, walang birthday banner, walang party. Nagkatinginan na lahat. Ano po? Ngumiti siya. Normal na araw lang. Pero bigyan natin siya ng isang bagay na hindi niya malilimutan. Eksaktong 8:00, pumasok sila sa opisina. Tahimik, katulad ng dati. Naglakad siya sa hallway. Walang bumabate, walang cake, walang handaan. Napakunot noo siya. Pagpasok niya sa opisina, may isang maliit na brown paper bag sa mesa. May simpleng sticky note. Happy birthday, Sir Sungit. Hindi kita bibigyan ng malaking cake. Baka mag-resign ka. Isabel. Napabuntong hininga siya. Binuksan niya ang paper bag. May lamang isang maliit na cupcake at isang pares ng medyas. May nakasulat sa medyas. Warning, bawal masungit kapag birthday. Hindi niya namalayang napailing siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, may bahagyang init na naramdaman sa dibdib niya. Paglabas si Lance ng opisina, normal ang lahat. May nagtatrabaho, may meeting, may tumatawag sa supplier. Pero habang naglalakad siya, isa-isang lumalapit ang mga empleyado. Happy birthday po, sir. Sabay abot ng malita chocolate. Ang iba, ballpen, notebook, bookmark, wala ni isang mamahalin. Pero bawat isa, may kasamang taus-pusong pagbati. Huminto si Lance. Tahimik niyang tinignan ng mga hawak. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakatanggap ng regalo, hindi dahil obligasyon. Sa hindi kalayuan, ngumiti lamang si Isabel. See? Bulong niya kay Mia. Hindi kailangan ng engrandeng party. Bandang 12:00, nagulat si Lance na makita si Isabel sa pantry. May dala itong lunchbox. Boss? Ano? Birthday mo? Alam ko. Kaya may regalo pa ako. Inubos mo na yata ang budget mo sa medyas. Tumawa si Isabel. Hindi. Binuksan niya ang lunchbox. May homemade fried chicken, garlic rice, at potato salad. Luto ko. Tahimik si Lance. Hindi ako humihingi. Alam ko. Pero baka kasi wala kang handa ngayong birthday mo. Tumigil ang oras para kay Lance. Naalala niyang pagkamatay ng kanyang mga magulang at ang mga karawang lumipas na. Puro trabaho lang. Tahimik niyang kinuha ang kutsara. Isang subo, isa pa. Hanggang sa naubos niyang kalahati ng baon. Napangiti si Isabel. Mukhang pasado. Tahimik na tumango si Lance. Masarap. Nanlaki ang mata ni Isabel. Ano ulit? Masarap. Pwede pa ulit? Napailing ang lalaki. Huwag ka nang umasa. Recorded na. Natatawa niyang inilabas ang cellphone. May witness ako. Biglang hinablot ni Lance ang cellphone. Wag! Napatawa si Isabel. Ayan, marunong ka palang mataranta. Habang nag-aagawan sila sa cellphone, biglang nadula si Isabel. Ay! Mawawala na sana siya ng balanse, ngunit mabilis siyang nasalo ni Lance sa baywang. Pareho silang natigilan. Pagkalapit ang kanilang mukha. Tahimik ang buong pantry. Halos lahat ng empleyado ay napalingon. Nanlaki ang mata ni Isabel. Boss, pwede mo na akong bitawan. Parang sakalang natauhan si Lance. Agad siyang umurong. Sorry. Ngumiti si Isabel. Okay lang. Buti na lang, hindi natapon yung adobo. Napailing si Lance. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan. Napatawa siya. Hindi malakas pero malinaw. Isang totoong tawa. Tumahimik ang pantry. Napatingin ang lahat. Ang receptionist, ang HR, ang utility, pati ang manager. Halos sabay-sabay silang napabuntong hininga. Natawa si Sir Lance. Samantala, mula sa labas ng pantry, mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Dante. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, hindi niya kailanman nakita ang dating asawa niyang ngumiti ng ganoon kasamang ibang lalaki. At mas lalong hindi niya inaasahang
May lalaking kayang patawanin ng pinakamasungit na executive ng kumpanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, may kirot siyang naramdaman. Hindi dahil sa selos lang, kundi dahil unti-unti niyang napagtanto. Ang babaeng binitiwan niya ay masaya na ulit. At sa pagkakataong yun, hindi na siya dahilan ng mga ngiti nito. Samantala, sa executive floor, tahimik na inilapag ni Don Alfonso ang isang makapal na folder sa mesa. Nakaukit sa harapan nito ang salita, Confidential Investigation. Sa ilalim ay ang mga pangalan, Dante Villanueva, Bianca Salazar. At sa unang pagkakataon, lumabas ang halagang matagal nang tinatago. 187,450,000 pesos. Halos 200 milyong pisong nawawalang pondo. Nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Kinabukasan, tahimik na nakaupo si Don Alfonso sa executive boardroom. Nasa harap niya ang makapal na pulang folder. Sa ibabaw nito ay ang nakasulat na Confidential Internal Investigation. Isa-isang pumasok ang Head of Internal Audit, Legal Counsel, Chief Finance Officer, at si Lance. Pagpasok ni Lance, napansin niyang seryoso ang lahat. Good morning, Chairman. Tumango si Don Alfonso. Sit down. Pagkaupo ng lahat, dahan-dahang binuksan ng chairman ng folder. Lance, inaakala nating simpleng procurement anomaly lamang ito. Tama po. Pero mali tayo. Tahimik niyang itinulak ang isang spreadsheet sa gitna ng mesa. Nanlaki ang mata ni Lance. Mahigit 100 procurement transactions, 12 ng Go suppliers, at paulit-ulit na pumapasok ang isang bank account. Total estimated loss, sabi ng CFO, 187,450,000 pesos. Tahimik ang buong boardroom, maging si Lance ay napahigpit ang hawak sa ballpen. Tumayo ang Head of Internal Audit. Sir, hindi lang po ito simpleng kickback. May insider. Napatingin si Lance. Sino? Umiling ang auditor. Di pa namin matukoy. Pero may taong nasa labas mismo ng kumpanya ang nag-aaproba ng mga peking supplier. Tahimik ang lahat. Nagpatuloy ang auditor. At halos lahat ng approval dumaraan sa Procurement Division. Napabuntong hininga si Lance. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang pangunahing suspect. Samantala, abala si Isabel sa pag-aayos sa supplier database. Biglang nagpop-up ang isang lumang vendor profile. Silver Peak Trading. Napakunot noo siya. Parang pamilyar. Binuksan niya ang records. Nanlaki ang mata niya. Walang warehouse. Walang tax clearance. Walang actual office. Ngunit, mahigit 30 milyong piso na ang naibaya dito. Tahimik siyang umiti. Huli. Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan ng isang tao. Karen? Po, ma'am? Pakicheck mo nga. Kanino nakapangalan yung Silver Peak Trading? Copy po. Bandang tanghali, tinawag siya ni Lance sa opisina. Pagpasok niya, nakaayos sa mesa ang iba't ibang supplier files. Trainee. Po, umupo ka. Napaupo siya. Tahimik na iniabot ni Lance ang isang folder. Tignan mo. Binasa niya yon. Pareho pala sila nang nakita. Silver Peak Trading. Napangiti siya. Boss, may mali. Tama. Tingin ko rin. Tahimik na tumingin si Lance sa kanya. Bakit mo nasabi? Simple. Kung legit yung supplier, bakit ang office address? Bakanteng lote. Napatingin si Lance. Hindi niya yun napansin. Bakit mo chinek? Ngumiti si Isabel. Kasi curious ako. Hindi sapat yung curiosity. Sa akin, sapat. Napailing si Lance. Hindi niya maintindihan kung paano nakakaisip ang babaeng ito. Pero sa bawat pagkakataon, tama ito. Kinahapunan, tinawag ni Bianca ang buong procurement team. Everyone, may bagong bidding. Lahat ng supplier kailangang ma-process ngayon. Ngunit ang hindi niya alam, may malit ng pagbabago sa sistema. Tahimik na pinasok ni Lance ang isang bagong verification protocol. Bawat supplier kailangan dumaan sa random validation.
Hindi ito pinapaalam sa kahit sino, lalo na kina Dante at Bianca. Sa isip ni Lance, kung may magnanakaw nga rito, magkakamali rin siya. Habang nagpiprint ang reports, nagutom si Isabel. Pumunta siya sa pantry. May hawak na cup noodles. Pagdating niya, naabutan niyang nakatayo si Lance, nagtitimpla ng kape. Boss, ikaw pala marunong magtimpla? Tahimik lamang ito. Lumapit siya. Sige nga, tikman ko. Hindi. Bakit? Kape ko to. Napanguso siya. Ang damot. Tahimik na nilayo ni Lance ang tasa. Ngunit bago pa niya ito maitaas, biglang may empleyadong nabunggo sa kanya. Natapon ang kalahati ng kape. Diretso sa manggas ng kanyang polo. Ay, sir! Nagkagulong pantry. Tahimik na tumayo si Lance. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagalit. Bigla na lamang may iniabot na panyo si Isabel. Here. Kunin mo. Hindi kailangan. Sige na, libre yan. Napabuntong hininga si Lance. Tinanggap niya rin. Habang pinupunasan ng manggas, napansin niyang may nakatahi sa sulok ng panyo. Isang malit na letra. Y. Sa'yo to? Tubango si Isabel. Opo. Gift ng lola ko. Sige lang. Lalabang ko na lang mamaya. Tahimik na tinitigan ni Lance ang panyo. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw niya itong isauli agad. Pagbalik niya sa opisina, napatingin ang executive secretary sa hawak niyang panyo. Sir, sa inyo po ba yan? Tahimik na tumango si Lance. Napansin ng secretary ang malitang ngiti sa mukha nito. Sa isip niya, mukhang malalim ng epekto ni Miss Isabel kay Sir. Sa kabilang floor, lumabas ang resulta ng lihim na investigasyon ni Karen. Agad siyang tumawag kay Isabel. Ma'am, nakita na po namin. Sino yung owner ng Silver Peak Trading? Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, mahinang sinabi ni Karen. Ma'am, hindi po fake name. Kundi, kamag-anak po ni Bianca. Nawala ang ngiti ni Isabel. Unti-unti niyang sinara ang laptop. Tumitig siya sa malawak na lungsod sa labas ng bintana. At sa unang pagkakataon, hindi na biro ang nasa isip niya. Mahina niyang sinabi, panahon na para simulan ng tunay na paghihiganti. Tahimik na nakaupo si Isabel sa kanyang cubicle habang nakatitig sa monitor. Paulit-ulit niyang binabasa ang report tungkol sa Silver Peak Trading. Halos lahat ng dokumento ay mukhang maayos. May permit, may BIR registration, may supplier accreditation. Pero lahat ay masyadong perpekto. At sa negosyo, kapag masyadong perpektong papel, may tinatago iyon. Ngumiti siya, mahina, pero puno ng kumpiyansa. Gayon tayo maglalaro. Bandang 10:00 ng umaga, tinawag ni Lance na Isabel at ang procurement manager. May emergency bidding. 4 na bagong supplier ang kailangan dumaan sa validation. Tumango manager. Opo sir. Tahimik na tumingin si Lance kay Isabel. Ikaw nang bahala sa background verification. Nagulat ang manager. Sir, trainee pa lang siya. Tama, sagot ni Lance. Kaya walang maghihinala. Napatingin si Isabel. Bahagya siyang napangiti. Sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang hindi lang siya basta pinagkakatiwala. Pinaniniwalaan na rin siya. Sa kabilang opisina, abalang-abala sina Bianca at Dante. Sigurado ka bang walang problema? Mahinang tanong ni Dante. Kampante ka, sagot ni Bianca. Lahat ng records malinis. Hindi nila alam na ang bagong verification system na ipinatupad ni Lance ay may isang dagdag na proseso. Physical inspection. Hindi na sapat ang papeles. Kailangan ng puntahan ang mismong address ng supplier at ang nakatalagang magsasagawa nito ay si Isabel. Bandang hapon, kasamang company driver at isang auditor, nakarating si Isabel sa address ng Silver Peak Trading. Huminto ang sasakyan. Napangiti ang driver. Ma'am, parang mali yata. Sa harapan nila, walang opisina, walang warehouse, walang signboard. Isa lamang ito lumang bakanteng lote na tinutubuan ng damo. May isang matandang nagdidilig ng halaman sa katabing bahay. Lumapit si Isabel. Magandang hapon po. Tanong ko lang po, may Silver Peak Trading po ba dito?
Napakunot noo matanda. Apo, 20 taon na ako nakatira dito. Wala pa ako narinig na ganyang kumpanya. Tahimik nang humiti si Isabel. Kinuha niya ang cellphone. Kumuha ng litrato, video, GPS coordinates at maayos na sinama lahat sa report. Habang papasok siya muli sa sasakyan, mahina niyang sinabi, "Checkmate." Kinagabihan, nakatanggap si Bianca ng email mula sa audit department. Subject, urgent, supplier validation result. Bigla siyang kinabahan. Binuksan niya agad ang attachment. Halos malaglag ang cellphone niya. Result, address does not exist. Nanlaki ang mata niya. Imposible. Tumakbo siya papunta kay Dante. "Dante, may problema tayo." Binasa ni Dante ang report. Unti-unti siyang namutla. "Hindi pwede. Sino nag-inspect?" Mahina ang sagot ni Bianca. Isabel." Tahimik silang nagkatinginan. Sa unang pagkakataon, nararamdaman nilang hindi basta swerte ang dating asawa ni Dante. Parang may kakaiba itong kakayahan. Kinabukasan, tinawag nila si Isabel sa executive office. Pagpasok niya, tahimik itong nakatingin sa floor-to-ceiling window. Hindi agad nagsalita. Lumapit si Isabel. "Boss, may problema?" Tahimik na inabot ni Lance ang validation report. "Magaling." Napangiti si Isabel. "Thank you. Pero may tanong ako." "Ano po?" "Bakit mo naisipang kausapin pa yung mga kapitbahay?" Ngumiti siya. "Dad ko kasi." Bigla siyang natigilan. Muntik na niyang masabi ang dad. Mabilis niyang binawi. May nagturo lang po sa akin dati. Kapag gusto mong malaman yung totoo, huwag ka lang sa dokumento tumingin. Kausapin mo yung mga taong matagal nang nakatira sa lugar." Tahimik na tumango si Lance. Hindi niya alam kung bakit. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang gustong malaman kung sino ba talaga ang babaeng ito. Pagkatapos ng meeting, sabay silang sumakay sa elevator. Dalawa lang sila. Tahimik. Habang bumababa, biglang namatay ang ilaw. Huminto ang elevator. Tahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang segundo, mahinang nagsalita si Isabel. "Boss, kung dito tayo matrap, ikaw yung bahala sa pagkain, ha?" Napatingin si Lance. "Ha? Kasi ako, dessert." Tahimik. Isang segundo, 2, 3. Biglang bumalik ang ilaw at eksaktong bumukas ang elevator. Paglabas sila, naabutan sila ng receptionist. Halos mabitawan ito ang mga folder. Dahil sa unang pagkakataon, narinig niya, tumawa si Lance. Hindi lamang simpleng ngiti, kundi totoong tawa. Napailing si Isabel. "Ayan, nasira ko na talaga yung reputasyon mo." Tahimik na tumingin sa kanya si Lance. At sa pagkakataong yun, may isang bagay siyang inaming hindi pa niya nasasabi kahit na kanino. Mahina, halos pabulong. "Salamat." Natigilan si Isabel. "Bakit?" "Dahil matagal na akong hindi tumatawa." Nawala ang mapagbirong ngiti sa mukha ni Isabel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot na matagal nang nakatago sa likod ng malamig na mga mata ng lalaki. At sa sandaling yun, hindi lang sila boss at trainee. Unti-unti na silang nagiging magkaibigan. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, may isang taong lihim na kumukuha ng video mula sa kabilang hallway. Si Bianca. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone. Ngumisi siya. Perfect. Kapag kumalat ang video na ito, siguradong masisirang pangalan ng trainee na yan. Hindi niya alam na sa mismong sandaling yon, may isa ring CCTV camera ang nakatutok sa kanya. At ang footage na yon ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Lumipas ang 2 araw. Tahimik ang buong procurement department. Halos lahat ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na quarterly procurement evaluation. Isang meeting na dadaluhan ng board of directors at lahat ng department heads. Para kay Bianca, ito na ang tamang pagkakataon. Kung hindi niya kayang talunin si Isabel sa trabaho, sisiraan na lang niya ito. 7:00 pa lang ng umaga, may biglang nag-pop up na notification sa group chat ng kumpanya. "Uy, tignan niyo to!" Isang video. Kuha iyon sa hallway. Makikita doon sina Lance at Isabel na magkasabay lumabas ng elevator.
At dahil pinutol ang unang bahagi ng video, mukhang magkasabay silang tumatawa habang magkalapit. Ang caption pa, special treatment ba ito o office romance? Sa loob lamang ng isang oras, halos buong opisina nakapanood. May nagsasabing, baka girlfriend na ni Sir. May nagsasabing, kaya pala laging pinagtatanggol. May ilan namang naiinggit at meron ding agad humusga. Pagpasok ni Isabel sa opisina, napansin niyang kakaibang tingin ng lahat. May biglang tumahimik, may umiwas ng tingin, may palihim na nagbubulungan. Lumapit si Mia. Isa, okay ka lang? Ngumiti siya. Bakit? May kumakalat na video. Pinanood ko. Nanlaki ang mata ni Mia. Pinanood mo? Tumango si Isabel. Oo. Kulang pa. Kulang? Oo. Hindi nila sinabi yung joke ko. Napahawak sa noo si Mia. Ikaw talaga kahit kailan. Habang nag-uusap sina Isabel at Mia, mabilis na naglalakad si Bianca papunta sa gitna ng opisina. Kunwari nagulat pa ito. Hala, napanood niyo na ba? Sabay taas ang cellphone. Ang bilis naman palang makahanap ng bagong lalaki. Tahimik ang buong departamento. Hindi sumagot si Isabel. Ngumiti lang siya habang inilalapag ang bag sa mesa. Mas lalong nainis si Bianca. Bakit? Wala kang sasabihin? May ilang empleyado nakatingin na lamang. Iniisip nilang baka ngayon nasasabog ang bagong trainee. Pero kalmado lang si Isabel. Meron. Ano? Napangiti siya. Ang galing talaga ng editor. Napakunot noo si Bianca. Ha? Kasi kung ako yung mag-e-edit, lalagyan ko pa ng background music. May ilang empleyado ang napatawa. Hindi na naman napigilan. Napapailing na lang sila. Kahit anong gawin ni Bianca, laging nagagawang-gawang biro ni Isabel ang sitwasyon. Eksakto namang bumukas ang elevator. Lumabas si Lance. Malamig ang tingin. Tahimik ang buong opisina. Napansin niyang tila may kakaibang tensyon sa paligid. Tinawag ng executive secretary. Ano nangyayari? Nag-aalangan itong inabot ang cellphone. Sir, may kumakalat pong edited video. Tahimik na pinanood ni Lance. Hanggang matapos, walang emosyon ang mukha niya. Pero, lalong tumalim ang kanyang tingin. Who uploaded it? Wala pa pong nakakaalam. Ibinaba niya ang cellphone. Within 1 hour, gusto ko ng original source. At ang unang nagpakalat. Yes, sir. Akala ni Bianca ay papanigan siya ng COO. Lumapit pa siya rito. Sir, hindi po ba unethical to? Trainee lang siya. Tapos, hindi na siya pinatapos si Lance. Miss Bianca. Tahimik. Sa tingin mo ba, mas malagang chismis kaysa sa trabaho? Natigilan siya. Hindi po. Good. Kasi simula ngayon, ikaw yung mag-aayos ng delayed supplier reports. Nanlaki ang mata ni Bianca. Sir, 2 linggong trabaho po yun. Exactly. Pagkatapos ay malamig itong naglakad papalayo. Napaiyak sa ines si Bianca. Sa likuran, halos magpigil ng tawa ang buong procurement team. Mahina pang bumulong si Isabel kay Mia. Parang may overtime si ate. Napahawak si Mia sa bibig. Huwag kang magpatawa. Makalipas ang 40 minuto, mabilis na pumasok ang head of IT sa opisina ni Lance. Sir, nakita na po namin. Iniabot ito ang report. Hindi lang pala edited ang video. Nalaman din nilang unang pinadala ito mula sa personal email ng isang empleyado. At ang empleyadong iyon ay assistant ni Bianca. Tahimik na sinara ni Lance ang folder. Call HR. Bandang hapon, tinawag sa conference room sina Bianca, ang assistant nito, ang HR manager at si Lance. Tahimik ang lahat. Nang tanungin ng assistant, hindi na ito nakatiis. Umiyak ito. Sir, hindi ko po gusto to. Pinagawa lang po sa akin. Sino nag-utos? Tahimik. Napayo ko ang babae. Si Miss Bianca po. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong silid. Napahigpit ang hawak ni Bianca sa bag. Hindi totoo! Pero, kasunod doon ang CCTV footage. Makikita nga siya mismong kumukuha ng video sa hallway. Tahimik ang conference room. Nagsalita si Lance. Miss Bianca, company policy states that unauthorized recording
manipulation of company personnel, and spreading malicious content are serious offenses. Hindi na makapagsalita si Bianca. Effective immediately. You are suspended for 7 working days. Nanlaki ang mata nito. Sir, please, wala na pong susunod. Tahimik lang si Nance. Meeting adjourned. Pagkatapos ng hearing, tahimik na nakaupo si Isabel sa rooftop garden ng kumpanya. Ito ang paborito niyang lugar. Tahimik, presko ang hangin, at tanaw ang buong syudad. May dala siyang karton ng gatas. Habang umiinom, may narinig siyang yapak. Si Lance. Tahimik itong tumabi. Hindi agad nagsalita. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa... Bakit hindi ka nagalit? Napangiti si Isabel. Kanino? Sa kumalat na video. Uminom muna siya ng gatas bago sumagot. Boss, kung papatulan ko lahat ng taong nagsasalita tungkol sa akin, wala na akong oras para mabuhay. Tahimik na nakinig si Lance. Nagpatuloy siya. Ang problema kasi sa chismis, parang apoy. Kapag hinipan mo, lalong lumalaki. Pero kapag pinabayaan mo, kusang namamatay. Tahimik ang lalaki. Sa unang pagkakataon, may natutunan siya mula sa babaeng ito. Hindi tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa buhay. Habang nag-uusap ang dalawa sa executive floor, tahimik na nakatingin si Don Alfonso sa CCTV monitor. Kitang-kita niya si Lance at Isabel. May mahinang ngiti ang matanda. Pumasok ang kanyang executive assistant. Sir, handa na po yung announcement. Tumango siya. Panahon na. Ano pong announcement? Tahimik niyang sinara ang folder. Pagkakaroon tayo ng bagong special projects team. At personal kong pipiliin na magiging project lead. Napangiti ang assistant. Sino po? Mahina ang sagot ng chairman. Isabel. Hindi dahil anak niya ito, kundi dahil gusto niyang makita ng buong kumpanya ng isang tunay na leader, hindi sinusukat sa posisyon, kundi sa karakter. At ang desisyong yon, ang tuluyang magpapabago sa kapalaran ni Isabel. Hindi na siya magiging isang ordinaryong trainee. Magsisimula na ang mas malaking laban at mas mapapalapit siya kay Lance. Habang unti-unti namang mawawala sa kontrol ni Dante at Bianca ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kinabukasan, hindi pa man sumasapit ang 9 ng umaga, ay puno ng Grand Conference Hall ng Monteverde Global. Naroon ang lahat ng department heads, mga managers, mga supervisors, at maging ang mga empleyado ng procurement department. Nagkatinginan si Dante at Bianca. Anong meron? Tanong ni Dante. Umiling si Bianca. Ewan, basta sabi mandatory daw. Ilan sandali pa, bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Don Alfonso kasama si Lance. Tahimik na tumayo ang lahat. Good morning. Good morning, Sir Chairman. Tumango matanda. Please have your seats. Humakbang si Don Alfonso sa gitna ng entablado. Bilang paghahanda sa expansion ng Monteverde Global, magtatatag tayo ng isang special projects team. Nagbulungan ng mga empleyado. Hindi ito pangkaraniwan. Karaniwang mga senior managers lang ang humahawak ng ganitong proyekto. Nagpatuloy ang chairman. Ang team na ito ang mamamahala sa lahat ng supplier validation, cost optimization, at anti-corruption initiatives ng kumpanya. Napatingin sila sa audience. Malamig pa rin ang ekspresyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang inaabangan. At ang project lead, bahagyang tumigil si Don Alfonso, ay isang taong ilang linggo pa lamang nagtatrabaho dito. Nagkagulong buong conference hall. Ha? Bagong empleyado? Imposible! Lalong lumakas ang bulungan. Hanggang sa Miss Isabel. Tahimik na napatayo si Isabel. Nanlaki ang mata ng buong procurement department. Pero trainee lang siya. Bulalas ng isang manager. Ngumiti si Don Alfonso. Effective today, promoted siya bilang Special Projects Lead. Tahimik ang buong silid. Si Bianca halos mabitawan ang hawak na folder. Si Dante naman, hindi makapaniwala. Paano nangyari to ha? Hindi napigilan ng isang senior manager at tumayo. Chairman, with all due respect, marami pong mas qualified.
Tahimik ang buong conference hall. Lahat hinihintay ang sagot. Ngunit bago pa makapagsalita ang chairman, si Lance ang tumayo. Kung qualification ang pag-uusapan, si Miss Isabel ang unang nakadiskubre ng ghost supplier. Siya rin ang unang nakapansin ng calibration fraud. At siya rin ang nagligtas ng isang empleyado sa warehouse. Tahimik ang lahat. Hindi pa rin nagsalita si Don Alfonso. Hayaan muna niyang si Lance ang sumagot. Nagpatuloy ang COO. Ang posisyon ay hindi binibigay dahil sa tagal ng serbisyo. Ibinibigay ito sa taong may kakayahan. Wala nang kumontra. Pagkatapos ng announcement, lumapit si Isabel kay Don Alfonso. Kunwari formal ang usapan. Sir Chairman, ngumiti ang matanda. Oh, pwede pong umatras? Napailing si Don Alfonso. Bakit naman? Natatakot ako. Napatas ang kilay na matanda. Ikaw? Opo. Baka dagdagan nila yung trabaho ko. Napahalakak si Don Alfonso. Maging si Lance ay napaili. Akala ko'y seryoso. Seryoso naman po. Tamad lang talaga ako. Napatawa pati ang executive assistant. Pagkatapos ng assembly, tinawag nila si Isabel sa executive conference room. Pagpasok niya, may makapal ng folder sa mesa. Project files, sabi ni Lance. Sa loob ng 3 buwan, kailangan nating linisin ang buong procurement system. Napasingap si Isabel. Grabe, 3 months? Yes. Boss, pwede ba 3 years? Napailing si Lance. Hindi. 1 year? Hindi. Sige na. Hindi. Napanguso si Isabel. Ang hirap mo namang kausap. Tahimik na tumingin si Lance. At ikaw, ang pinakamadaldal na empleyadong nakilala ko. Kumiti si Isabel. Thank you. Hindi compliment yun. Tinanggap ko na. Sa unang pagkakataon, hindi na napigilan ni Lance ang mapailing habang bahagyang nakangiti. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto. Come in. Pumasok ang receptionist. Sir, may bisita po si Miss Isabel. Napakunot noo siya. Bisita? Opo, pinipilit pong makita kayo. Lumabas si Isabel. Pagdating sa lobby, bigla siyang natigil. Nakaharap niya ang isang matandang babae. Halos 70 taong gulang. Suot ang lumang saya. May bitbit na maliit na eco bag. Pagkakita pa lang sa kanya, napaluha agad ang matanda. Isa. Nanlaki ang mata ni Isabel. Lola Pilar? Hindi siya makapaniwala. Ito ang dating kasambahay sa kanilang ancestral house. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Akala niya, matagal na itong nasa probinsya. Niyakap niya agad ang matanda. Lola, kumusta po kayo? Humagulgol ang matanda. Anak, pasensya ka na. Napakunot noo si Isabel. Bakit po? May iniabot na lumang sobre si Lola Pilar. Nakita ko ito habang nililinis sa lumang bahay. Dapat, matagal na itong napunta sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata, mga lumang litrato, mga resibo, at isang sulat kamay. Nang mabasa niya ang unang linya, parang tumigil ang kanyang mundo. Kung sakaling mabasa mo ito, Isabel, may isang katotohanang itinago sa iyong pamilya natin sa loob ng maraming taon. Nanginig ang kanyang mga kamay. Napansin iyon ni Lance na kararating lamang sa labi. Lumapit siya. Ayos ka lang? Hindi agad nakasagot si Isabel. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, mula nang makipaghiwalay siya kay Dante, hindi siya umiiyak dahil sa pagtataksil, kundi dahil may isang lihim mula sa kanyang nakaraan na maaaring tuluyang magpabago sa direksyon ng kanyang buhay. At marahil sa buhay din ni Lance. Tahimik ang labi ng Monteverde Global. Mahigpit pa ring hawak ni Isabel ang lumang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil pakiramdam niya may mababasa siyang katotohanan, tuluyang magpapabago sa buhay niya. Lola, pwede po ba tayong umupo? Tumango si Lola Pilar. Lumipat sila sa maliit na receiving lounge. Tahimik naman lumayo si Lance. Gusto niyang bigyan ng pribadong sandali ang dalawa. Ngunit hindi rin siya tuluyang umalis. Mula sa hindi kalayuan, pinagmamasdan niya si Isabel.
Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiiyak ang babaeng palaging nakangiti. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang lumang sulat. Halata sa papel ang tanda ng panahon. Medyo kupas na ang tinta, ngunit malinaw pa rin ang bawat salita. Mahal kong Isabel, kung nababasa mo ng liham na ito, ibig sabihin ay dumating na ang tamang panahon para malaman mo ang buong katotohanan. Hindi mo kasalanan lumaki kang malayo sa tunay mong ina. Ginawa namin yon para mailayo ka sa panganib. Napahinto si Isabel. Napatingin siya kay Lola Pilar. Lola, anong ibig sabihin nito? Unti-unting napaluha ang matanda. Pasensya ka na, anak. Sinunod lang namin ang bili ng daddy mo. Napakunot noo si Isabel. Anong panganib? Huminga ng malalim si Lola Pilar. Bago ka sinilang, may taong gustong agawin ng buong Monteverde Group. Nanlaki ang mata ni Isabel. Dahil ikaw lang nag-iisang tagapagmana. Natakot ang daddy mo. Kaya itinago muna sa publiko lahat tungkol sa'yo. Tahimik siya nakinig. Hindi lang negosyo ang target nila, pati buhay mo. Napaigpit ang hawak ni Isabel sa sulat. Kaya pala, bata pa lang siya'y bihira na siyang isamang ama sa malalaking pagtitipon. Lagi siyang may kasamang bodyguard at lagi siyang pinapayuhang huwag ipagsabi ang kanilang apelyido. Akala niya noon, sobrang protective lang ang ama niya. Hindi pala. May dahilan. May isang lumang litrato ring kasama sa sobre. Nasa larawan ang batang si Isabel, kasamang kanyang ama, at isang batang lalaki na halos kasing edad niya. Nakatayo sila sa isang lumang bahay ampunan. Napakunot noo siya. Lola, sino po itong batang lalaki? Matagal na tumitig si Lola Pilar sa larawan. Siya, ang batang minsang nagligtas sa'yo. Teka, ano? Tumango matanda. 5 taong gulang ka noon. May aksidenteng nangyari. Nawalan ka ng malay. May batang lalaking humingi ng tulong. Kung di dahil sa kanya, baka hindi ka na nakauwi ng buhay. Napahawak si Isabel sa dibdib. Bakit wala siyang maalala? Samantala, sa executive office, tahimik na nakaupo si Lance. Ngunit hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga luha ni Isabel. Biglang kumatok ang executive assistant. Sir, may kailangan po kayong pirmahan. Hindi agad siya sumagot. Sir, napabuntong hininga siya. Iwan mo muna. Hindi niya maintindihan. Bakit siya nag-aalala? Ilang linggo pa lang naman silang magkakilala. Ngunit habang tumatagal, parang ayaw na niyang makitang malungkot ang babaeng yon. Makalipas ang halos 1 oras, nagkita silang muli sa rooftop garden. Tahimik na nakatanaw si Isabel sa syudad. May dala itong kaping mainit. Lumapit si Lance. Bas okay ka na? Tumango siya. Opo. Tahimik ulit. Hanggang sa, Boss, libre mo ba to? Itinaas niya ang paper cup. Napatingin si Lance. Hindi. Naku, baka ibalik ko. Napailing ang lalaki. Ang seryoso ng pinagdadaanan mo. Nakakapagbiro ka pa rin. Ngumiti si Isabel. Alam mo kung bakit? Bakit? Kapag tumigil akong tumawa, baka maalala ko yung sakit. Natahimik si Lance. Tumama sa kanya ang sinabi nito. Marahil, pareho pala silang may sugat na pilit tinatakpan. Magkaiba lang ng paraan. Tahimik na naupo si Lance sa katabing upuan. Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa namatay ang mga magulang ko. Mahinang sabi niya. Napalingon si Isabel. Hindi ko na sila naabutang magsama. Naging trabaho, naging pamilya ko. Nakalimutan ko mabuhay. Tahimik na nakanig si Isabel. Wala siyang sinabi. Hindi rin siya nagtanong. Sa halip, inilapag niyang isa pa niyang paper cup ng kape sa harap ni Lance. Wala akong magandang advice. Mahina niyang sabi. Pero kapag mabigat yung dala mo, huwag mong buhatin mag-isa. Tahimik na tinignan ni Lance ang tasa ng kape. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, matagal na niyang hinihintay marinig ang mga salitang yon. Maya-maya, biglang umihip ang malakas na hangin. Lumipad ang ilang papeles mula sa hawak ni Isabel. Ay! Sabay silang yumuko para pulutin ang mga yon.
Ngunit sa pagmamadali, nagkasabay ang kanilang mga kamay. Pareho silang natigilan. Napangiti si Isabel. Boss, parang lagi tayo nagbabanggaan. Tahimik na tumingin sila sa kanya. Pagkatapos ay bahagyang umiti. Baka kasi madaldal ka. Napalakhak si Isabel. Aba, ikaw talaga yan? Nagjo-joke ka na? Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Lance. Konti. Sa di kalayuan, may isang taong lihim na nakatingin sa kanilang dalawa. Si Dante. Napahigpit ang kanyang kamao. Kitang-kita niya mga ngiting matagal na niyang hindi nakita sa mukha ni Isabel. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nagsaselos dahil lang sa pride. Nagsaselos na siya dahil unti-unti niyang napapagtanto. May ibang lalaking marunong ng pahalagahan ang babaeng binaliwala niya. Samantala, sa kabilang gusali, tahimik na nakaupo si Bianca. May kausap siya sa telepono. Basta gawin mo. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng magtagumpay ang special project. Pagkababa niya ng tawag, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi alam ni na Isabel at Lance na may mas malaking sabuatan ang nabubuo. At sa pagkakataong ito, hindi na lang pangalan ang nakataya, kundi ang buong Monteverde Global. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng kwentong pag-iibigan ni na Lance at Isabel. Abangan niyo po yung part 2 sa sunod nating upload. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!